Kuya Jesus, buhay ka sa aming piling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad ni Jesus kung paano nila nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila, "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga bata, tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Sa Ebanghelyong ating narinig, si Kuya Jesus ay muling nagpakita sa kanyang mga alagad. Ngunit natakot sila dahil akala nila ay multo ni Kuya Jesus ang kanilang kaharap. Kaya naman sinabihan sila ni Kuya Jesus na lumapit sila, tingnan at hawakan nila ang kanyang mga sugat sa mga kamay, tagiliran at mga paa. Sinasabi ng katuruan ng simbahan, si Jesus na muling nabuhay ay nakihalubilo at nakisama sa mga alagad ng harap-harapan at nakisalo sa kanila. Inanyayahan silang tingnan ang kanyang katawan na di isang espiritu. Ngunit higit sa lahat, ipinakikita sa kanila na ang katawang muling nabuhay na taglay niya ay ang mismong katawang pinahirapan at ipinako sa krus. Yamang taglay niya ang mga bakas ng kanyang pagdurusa. Ang katawang iyon, tunay at totoo, ay nagtataglay ng bagong katangian. Ang katawang muling nabuhay, hindi sakop ng lugar at panahon, subalit maaaring lumagay saan man at kung kailan niya ibig. Mga bata, ang kwentong narinig natin ay nagpapatunay na si Kuya Jesus ay muling nabuhay. Sa ating araw-araw na pamumuhay, maraming pagkakataon din na si Kuya Jesus ay ating maaaring matagpuan. Maaari natin siyang makita sa mga taong sa atin ay nagmamahal tulad ng ating mga magulang at mga kaibigan, at ang mga taong may mabubuting kalooban. Kung ating pagninilayan lahat ng maliliit at malalaking biyaya sa ating buhay, ay makikita natin na ito'y mga paramdam at pagpapakita ni Kuya Jesus sa atin at patunay na siya ay buhay. Kahit nga sa gitna ng mga problema na ating nararanasan, nariyan si Kuya Jesus. Ipapaisip at ipapagawa niya sa bawat isa ang pagpapakumbaba, pag-unawa at pakikipagbati sa kaaway. Maging sa karamdaman, nariyan siya upang turuan ng taong may sakit na magtiwala sa Diyos. Sa lahat ng pangyayari sa buhay natin ay nariyan si Kuya Jesus. Dahil sa pagkapit natin sa Kanya sa kabila ng anumang problema, ay siya mismo ang magbibigay ng pagkapanatag ng ating puso. Lagi sana nating tandaan na hindi nananatili sa kamatayan si Jesus, mga bata. Ibig sabihin nito'y tayo na nabinyagan sa ngalan niya at naging mga tagasunod niya ay napagtagumpayan na rin ito. Narito siya hanggang ngayon, buhay na buhay sa Eucharistia na ating tinatanggap. Sa banal na sakramento ay naroroon si Kuya Jesus. Kapiling natin siya mula noon hanggang ngayon. Mga bata, paano ba natin patuloy na makikita ang presensya ni Kuya Jesus sa ating buhay? Una,
laging manalangin upang palakasin ang ating ugnayan kay Kuya Jesus. Ikalawa, laging magsimba at buong pagmamahal na tanggapin si Kuya Jesus sa banal na komunyon. Ang ikatlo, pagbabasa ng Biblia. Basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos upang higit na makilala si Kuya Jesus. Ang ikaapat, pagtulong sa kapwa. Maging instrumento ng pagmamahal at pagtulong sa nangangailangan. At ang ikalima ay ang pagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pag-ibig na ipinakita niya araw-araw.